At umabot na sa mahigit na 4,000 ang bilang din ng mga pasaherong stranded sa mga pantalan sa bansa dahil sa bagyong Glenda. Ito ang balita ni Victor Cosare. As of 7 a.m. kanina, pumalo na sa higit 4,500 individual ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa bagyong Glenda. Sa tala ng Philippine Coast Guard, sa Bicol area, 1,646 na ang stranded sa mga pantalan ng Albay, Sorsogon, Masbate at Camarines Sur. Apektado din ang hindi pagbiyahe ng mga barko sa Bicol region ang 192 rolling cargoes. 1,540 passengers naman ang stranded sa Port of Batangas. Mahigit 300 naman ang hindi nakabiyahe sa Port of Mamburao, Port of Calapan at Port of Lucena. Sa Catbalogan Port naman, 1,510 na pasahero ang stranded dahil pa rin sa bagyong nakakaapekto sa bansa. Mga talagang naka-schedule na maglayag pagkatapos minamabuti na nila doon sa malapit na ports na sila pahinga. So pag nawala yung bagyo ay makakaalis na rin sila. Sa ngayon, nasa heightened alert status na ang Philippine Coast Guard. Ibig sabihin, naka-standby na ang mga tauhan at sasakyan nito upang mabilis na makaresponde sakaling magkaroon ng insidente sa karagatan na nangangailangan ng rescue operations. Kaugnay nito, ayon kay Coast Guard spokesman Commander Arman Balilo, mahigpit nilang ipinatutupad ang no-sail policy. Sa ilalim ng polisiya, kapag nakataas na ang signal number 1, hindi napapayagang lumayag ang mga sasakyang pandagat. Mga kababayan nating medyo magtitigas pa ang ulo at gusto pang lumayag ay uhulihin po natin. Magiging matigas yung Philippine Coast Guard sa pag-implement ng no-sail policy para wala ng mga fishermen na mawala pagka ganitong mga bagyo. Yung mga barko kasi pagka lumayag yan pwede naming sampahan ng kasong administratibo at pagka nangyaring may namatay ay pwede nating panagutin. Victor Cosare, UNTV News Worldwide.